For the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Nagtataka sandamakmak nga yung pinag-uutang eh. Oo, 500 billion para sa ayuda. Sabi diyan sa video Oo, di ba may video, may mga lumalabas na balita. 500 billion gagamitin sa ayuda. Tama? Tapos dito sasabihin mo, ikaw, anong pangalan mo? Rex? Sasabihin mo walang pondo? Kwento nyo sa unggoy. Ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Ito ang buong balita kung saan isiniwalat at matapang na inilantad na ipinag-utos ng ilang mga nasa itaas sa DSWD na huwag ibigay sa taong bayan ang ayuda na siyang tila nagdulot ng gulo. Pero nanggigipit sa atin. Ano ngayon si Bangag? Dumarami ang mga kababayan nating nasa death row. Dumarami ang ating mga kababayan na dinudukot sa sarili niyong bayan. Sino ang mga dumudukot niyan? Yes. Magandang araw sa inyo muli mga kasama. At andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Ayan, good morning sa lahat. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago ang lahat, invite ko muna kayo invite ko muna lahat sa ating channel at syempre mag-join na kayo sa ating community. Merong join button dyan para naman makiisa kayo sa ating YouTube. Meron tayong magandang community At syempre malaking bagay na yan sa ating channel palaki na ng palaki. At nagpapasalamat tayo umabot na po ng 45,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta, maraming salamat po. Eto. Grabe, politika, Nagsisimula na po, Pero bago natin simulan, ang ating reaction o ating pag-uusapan dito, huwag niyo kalimutan mag-like at share, no? Isang like at share, all good sa tayo dyan. Malaking bagay po yan para maging maganda ang outcome ng ating YouTube channel. So eto na. Bakit ba kasi pinipigilan? O bakit ba pinapatagal di umano? Yan ang pag-uusapan natin dito. At syempre, abangan nyo doon sa dulo. Sabi kasi doon sa dulo ng video natin, mataas daw ang survey. Mataas na raw po ang survey nila. Kwento nyo sa pagong. Ito nga nagkakalagpakan, nagkakaroon na ng mga holdapan, budulan, basag kotse, kung ano-ano pa, napapanood na natin. Samantalang noon, ang panahon na nga dating Pangulong Duterte, wala ka pang mababalitaan ganyan. No, ngayon, sandamakmak na po. Ang balita patungkol dyan sa mga krimen na yan. Pero ito na, sabi dito, matapos mabisto ang ginagawang pagpapahirap sa mga Pilipino para makuha ang ayuda, Congressman Adan, iniliglag ang DSWD. Dapat lang. Bakit? Diba? Ayan DSWD na yan. Ibig sabihin, dapat hindi na nga pinapahirapan ng ating mamamayan. Ito. Bakit kailangan pa si Congressman Adan ay magluluhod? Diba? Dito kay, pangalan na to, Rex. Pangalan niya, Rex. Bakit kailangan pa magluluhod? At makiusap na ipamigay na yung mga ayuda para sa mga mamamayang Pilipino. Grabe, no? Sabi pa dito, hindi ako nagmamakaawa para sa sarili ko. Isipin nyo mga kasama. Kundi para sa taong bayan. Yan ang tunay na tao.
Ewan ko ba dito kay ano? Anong pangalan? Oo, Rex. O, eto, pasok mo. Chikadora. Ayan, kay Chikadero to ha. O, Chikadora, pasok. For mayor last Tuesday, October Oh! Nagkamali tayo. Umpisa natin, ha? O, sige. Ano ba meron dyan, Chikadora? Matapos isiwalat ni Congressman Adan na galing mismo sa taas ang pag-uutos na itigil ang bigayan ng ayuda sa Zamboanga City nang dahil lamang sa politika. DSWD Secretary Rex Gatchalian gisang-gisa sa naging Senate hearing. Hindi nga inaakala ng DSWD na isisiwalat lahat ni Congressman Kaimer Adan o Lasso na sila mismong mga nasa taas ang nagpapahinto ng pagbibigay ayuda nang dahil lamang sa di umanay hindi nila kaalyado ang mga nasa pwesto. Matatanda ang nag-trending sa social media ang viral video na ito sa Zamboanga City kung saan tila pinahinto ng Regional Director ng DSWD ang pagbibigay ng ayuda sa mga nasasakupan ni Congressman Adan nang dahil daw sa pag-uutos ng mga nasa taas. Tila nagresulta ng komosyon at gulo sa mga tao. Maraming netizen ang nakapanood ng nasabing video kung saan tila hindi nila inaasahan na magmamakaawa pa ang kongresista para ibigay lamang ng mga ahensyang ito ang pera na para sa taong bayan. Sa naging Senate hearing kanina, dito. Bakit nyo kailangan? Ikaw, Regional Director, ha? Bakit may ganun pang segment, ha? Bakit mayroong mga ganun tagpo? Hindi ka ba natutuwa na nandiyan ka, naatasan ka ng isang magandang posisyon, dapat sa'yo, kung mas mapapabilis mo pa nga yung pagbibigay ng ayuda, gawin mo eh. Di ba? Para makatulong ka naman sa taong bayan. O ikaw ay pinesto dyan, o binigyan ka ng isang magandang trabaho. Nagtiwala sa'yo ang isang, ang taong bayan, di ba? O sino man nagtiwala sa'yo, yun na lang. Bakit kailangan mo pang pigilan di umano, ha? According nga sa video, at nakikita natin na dito, si Congressman Adan ay nagluluhod sa'yo. Para ibigay mo lang, ang ayuda para sa mamayan dyan. Ano na nangyari? Iniipit para saan? Di umano. Baka naman paghahati-hatian. Malaki-laki lang din yan. Di umano. Sige, tuloy. Isiniwalat lahat-lahat ni Zamboanga Representative Adan ang malungkot na katotohanan na bukod raw sa hindi pa rin natitigil ang palakasan system at kung sino pa ang may pera, siya ang nakikinabang sa ayuda at ang katotohanang kinokontrol ng mga nasa taas ang pera ng taong bayan at ginagamit pa ito para sa walang katapusang pamumulitika. Yan, totoo yan. Narito ang buong balita kung saan isiniwalat at matapang na inilantad na ipinag-utos ng ilang mga nasa itaas sa DSWD na huwag ibigay sa taong bayan ang ayuda na siyang tila nagdulot ng gulo sa lugar ng Zamboanga. Narito't panoorin ang full video. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8. Saka lang. Dito, ito ay pag-uusap na sa hearing, Kaya, dito siniwalat niya lahat ng mga kabantutan nangyayari ngayon dyan. Ibang klase kasi. Hindi na maganda. Dapat itong mga to, kung sino man yung director, ibigay nyo ng tama at on time. Hindi yung ginagawa nyo kawawa ang Pilipino. Ginagawa nyo timawa. Di umano, Oo, sayang ang mga pagkaposisyon nyo. Pera na ng taong bayan yan. Na nga, ayuda, ginagamit nyo na sa pagpapamumulitika. Di umano, meron ata kasi. Ang tanong kasi dito, mga kasama, hindi ata kaalyado ito. Di umano. Si Congressman Adan. Kaya siguro may tagpong ganun, panggigipit di umano. Yun lang baka naman ganun. Kung alam nyo na ganun ang nangyayari, type nyo sa comment section, baka ganun ang nangyayari. Hindi ito kaalyado, na mga nagbibigay ng mga ayuda, bigyan ng bugas.
O, bigyan ng 5,000. Siguro ganun, di umano. O, kaya tuloy natin. The following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sabi ko, bakit? Hindi pwede Madalas kasi... naman nangyayari yan sa amin lahat eh. Yes. Sabi ko, if that would be the thing, sabi ko nga, dapat give me a written letter. Pinahinto sa taas. Sino? Sino ba yung nagmamando? Bakit may ganun tagpo? Pondo na ng taong bayan, ipapahinto mo. Kunin ang pangalan. Ayan ba'y botante o hindi? Nako, kung kaalyado yan, nako, wag bigyan ng bugas at 5,000. Di umano. Atalay. At least I can show that to the people na pinahinto sa taas. Tama. But the point of view there, walang written letter, and even the regional director nag-text sa akin. Sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you give me a written letter. Ulit. Parang meron na pong ano dito. Meron anomalya rito. Inamin na raw na ayaw maipit. Ulitin natin Merong sinasabi na ang regional director sinabi dumano kay Congressman Adar na ayaw niya maipit. Pasok natin. Taas. Tama. But the point of view there, walang written letter, and even the regional director nag-text sa akin. Sabi niya, sir, ayaw kong maipit. So sabi ko, I cannot stop the payout not unless you'll give me a written letter. Wala pong galing black and white from the SWD. That's my basically point of view. And until now, I met the regional director last Friday. Sinabi ko, ano nangyari? Sabi niya, wala talaga. Sabi ko, please come here, nandito sa payout. Pumunta kayo dito. Wala naman pumunta. So pumunta yung staff niya, pero hindi pumunta si RD. But pumunta doon, sinabi lang sa amin, stop yung payout. Ganun lang. Diba? Yan, may ads. Let me Tapusin join lang your natin yung ad. ads. I want to be a part of it. Ibig sabihin, may mga ganun palang tagpo. May mga ganun sitwasyon. Bakit ganun? Nangyayari pa pala talaga yan? Pag sinabi sa taas, na wag, walang magagawa. Walang magagawa ang tao. Ganun ba? Ganun ba kasimple yun para sa inyo? Kawawa po yung mga Pilipino na ganyan ay umaasa sa mga ayuda. Nangyayari na nga ngayon kasi ito para lang sa kaalaman ng taong bayan. Ang nangyayari di umano, ang mga taong bayan ay sinisilaw na lang sa ayuda. Yan po ang katunayan. Oo, nakapanood na ba kayo ng mga video patungkol dyan? So itong ayuda na ito, inaasahan di umano ito ng mga kababayan ni Congressman Adan. Oo. Ngayon, siyempre, expectation nila na pinangako siguro ni Congressman Adan doon sa mamamayan niya na makakuha kayo ng ayuda. Expect na. No? Ang nangyari parang walay. At may nagsabi, according to the video, ayaw maipit ni RG. Tama ba? RD, sorry So ngayon, meron akong bibigay sa inyong clip naman, patungkol dito sa usapin na to. Ano ba meron dito, kuya? Ipasok mo. Ang congressman na tinanggalan ng ayuda para sa kanyang distrito. Dahil dito ay sumugod siya mismo sa pagdinig ng Senado para isumbong ang Department of Social Welfare and Development. Yan. Si Troy Gomez sa report. Dumulog na sa Senado ang congressman ng Zamboanga City na tinanggalan ng ayuda ng DSWD. Ayon naman sa ilang senador, ito ay malinaw na pamumulitika, lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang... Kita nyo? Lumuhod! Isang congressman. Lumuhod sa isang regional director. Para lang yung ayuda na para sa mamamayan na nasasakupan ni congressman ay ipamahagi na. Pero may pumigil di umano. Ang tanong, sino? Ayan mga kasama, kung alam nyo kung sino po yung pumigil para dito sa bigayan ng ayuda, kung alam nyo i-type nyo sa comment section.
para mapag-usapan naman natin yan sa susunod nating mga vlog. So ituloy natin na. Ang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. What? What? Nako, yun pala yun. Oo. Kayo pala, sabi dito sa video, siya ay tatakbong mayor. Nag-file na siya ng COC. Sa tingin natin, opinion lang naman natin to. Siguro merong manok ito, yung kung sino yung nag-utos, na ipahinto. Baka meron silang manok na parang makakatunggali nito ni Congressman Adan. Kasi bababa siya tatakbo siyang mayor No, from congressman nag-file ng pagka-mayor. Siguro nga may manok itong kung sino ibinanggit dito. Sa video, tuloy natin. Linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Kaya naman pala. Ay, kilala na. Kilalang kaalyado di umano. Tuloy. Kaya naman pala. Ipit-ipit lang yan. Ipit lang yan. Inipit na di umano, ha? Kasi nga, may bahid ng politika. Ang gusto ng mga nakaupo di umano, according to the video, kung sino man po yung kung sino yung pinaka-leader di umano, Hindi na nga yung nakaupo ngayon ng leader, parang ang lumalabas dito mga kasama kung sino yung yung lolong. Parang yun na nagiging presidente di umano tuloy. Lang ako, kinansel lahat ng pondo ko. Sabi ko, wag naman sana daw ganun kasi itong pera na to binibigay sa mga Pilipino, hindi to pera ng mga magulang nila. Pera to ng taong bayan. This is taxpayers' money. So I really stand for it. And that's my thing. Hindi pa pwede iwanan natin yung taong bayan ng ganun. Sa panig naman ng DSWD, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na walang pondo ang congressman para sa ayuda. Madam Chair, again. What? Wala raw pondo? Diyan tayo nagtataka, sandamakmak nga yung pinag-uutang 500 billion para sa ayuda. Sabi diyan sa video di ba may video, may mga lumalabas na balita, 500 billion gagamitin sa ayuda. Tama. Tapos dito sasabihin mo, ikaw, anong pangalan mo, Rex? Sasabihin mo walang pondo? Kwento nyo sa unggoy. Kwento nyo sa unggoy. Baka ang unggoy maniwala sa inyo. Tuloy. Let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries. Ito balita na po ang nagsasabi parang hindi umaangayon, parang hindi sumasang-ayon yung mga mainstream media sa palusot nito ni Gatchalian. Diba? Sabi palusot pa ni Gatchalian. Ibig sabihin buwisit din sila dito. Kay ang pangalan nito? Ito pala sa Valenzuela. Tama ba? Valenzuela o Malabon? Oo, parang kilala to sa
Valenzuela, tama ba? Valenzuela o Malabon. Hindi ko lang alam, hindi ako sure kung saan to eh. Parang Valenzuela, kasi meron akong naririnig, di umano. Yan pala, naku, oo. Alam ko na, ito pala yun. Sige, tuloy natin yung video. Kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kung qualified naman po sana, ang pakiusap ko naman sana, Secretary Rex, ay maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito? Oo, tama. Na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Alam niyo mga kasama, nagbigayan na po according sa video But in a last minute, bigla raw may tirit. I-hold muna di umano. Ayun na, sabi sa video, ungkatin niyo yung mga video mula umpisa hanggang huli. Sabi daw sa video, sabi ni Chikadora, may tumawag. Last minute may tumawag. Oo, ipapa-hold. Wow! Diba? Sa buwata na. Dahil may bahid, politika. Tuloy natin. Mas marami pa pong lugar kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Yan. Sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na siya nag-preside ng nasabing pagdinig na hindi ito ang unang pagkakataon na ito ay nangyari. Alam naman natin na hindi lang yan ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari yan. Marami ring nahinto ng payout sa Surigao del Norte. Nangyari na rin yan sa North Cotabato. Marami na talagang ginagawang ganyan ang DSWD. Huwag naman kayo sasama sa politika. Wala pa eleksyon. Mas politiko pa kayo kaysa sa amin. Di ba? Isang patunay ito mga kasama. Yan nga, sabi na, maraming nangyayari. Saan ba kasi gagamitin? O baka naman gigipit-gipitin at di umano ipaghahati-hatian na lang. Huwag naman sanang ganon. O di kaya yung pondo chachap-chapin di umano at tapos doon ibibigay kung sino yung kaalyado nila. Tama ba? Kaya ito, ang tanong natin kababayan, mamamayang Pilipino, bakit hindi nyo ibigay ng tama ang para sa tao? Hindi nyo ibigay on time. Pinahihirapan nyo pa kami. Viral Congressman Adda nagsalita na. Ayuda pinigil ibigay sa tao dahil sa utos ng palasyo. Nagbabasa lang po tayo dito. Kaya, ipapakita ko sa inyo para hindi naman kayo. Ayan, sabi dito sa taas. Basahin nyo. Diba? Nagbabasa lang tayo dito. According sa video. Tuloy. Ano pa meron dyan, kuya? At ito meron pa sasabihin nata dito mga nagre-reaction. Sige, pasok. Yan. Ayuda pa. No? Ayuda pa more. Yun siyang nagsasalita. Yun ata yung lumuhod. Diba? At nakiusap sa DSWD na ituloy yung pamimigay ng ayuda or cash assistance. Na which is pinahinto daw sa taas. Diba? Yan ang nangyayari kapag sinasanay nyo ang tao sa ayuda-ayuda nyo. Yan. Na which is, diba, nagiging batugan yung ibang mga Pilipino. No? Napakapangit na ganyang estilo sa totoo lang. Tapos, ito kuya medyo okay din naman sa part na mga kababayan natin. Tatanggipin nila yung ayuda, no? So ang nagiging problema lang, binabahira ng politika. Yun lang. Di ba? Sino ba naman taong tatanggi sa ayuda? Pero kung ganito papahirapan, wag na lang. Sa inyo na yung ayuda nyo. At syempre, doon naman sa taong tumatanggap, huwag naman kayong aasa ulit lagi na merong ganyan, no? Kasi yan po ay isang estratehiya ng mga tumatakbong mga congressman, mayor, senador na kung sino po ang binigyan nila ng ano ba tawag doon? Alyado nila, di umano. Bibigyan nila ng pondong malaki para di umano ay maging mabango. Kahit amoy pupo na yung mga tao na to,
bantot na, bumabango dahil saan? Sa ayuda. Di umano. Sige. Ito meron akong papakita sa inyo mga kasama. Hala. Naku, magugulat ka ngayon. Ang sabi dito, mataas na daw po ang survey. Mataas na po daw ang ratings. Wow! Ha? Saan kayo tumaas? Baka sa krimen, di umano. Doon kayo tumataas. Kaya ito, panoorin natin Ito sabi rito. Kaya gusto kong, kayo na po, mga kasama, kayo na ang mag-comment dyan sa comment section, para mapatunayan natin na hindi po sila mataas ang survey. Kung papanoorin nyo yung mga kalye survey, yun po ay tunay. No? Walang halong bawi, kalokohan. Lalo na si Daddy D, pag nag-survey si Daddy D, talagang totoo. So eto na, Ate Maharlika, ipasok mo. Ano bang kwento dyan? Pasok! Ito. Wala silang magawa talaga. Hindi nila kayang pabagsakin ng Duterte. Tama. Sabi ko nga, ngayon, si Cote nga hindi nakaumabot ng, si Pangulong Duterte bago umalis sa kanyang pwesto. Kahit wala na. Ang taas ng kanyang trust rating. Pero now, ito ang chika boom boom. Okay? Bakit hindi mapatumba-tumba? Okay? Ng gobyernong bangag ang Pangulong Duterte in terms of people's trust. Yeah. Yung real, yung genuine, di ba? Di ba, recently, meron tayong nabitay na kababayan natin sa Saudi na patawa-tawa pa si Bangag na sinasabi niya, based on the ruling of the justice system ng Saudi, ay deserve naman daw na magurgur yung ating kababayan. So, nag-research tayo. Okay? Nalungkat ko yung dating article ng 2018. Ito yung mga headline. Duterte says, sabi niya, he threatened total deployment ban if UAE executed I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. Yan I'm already underwater. So ito, way back sa panahon ng Pangulong Duterte, no? Meron tayong kababayan po doon na nasalba sa bingit ng bitay, no? Kaya nagtataka tayo, bakit ang dating Pangulo nagawa yun? Ngayon, ito, according sa sasabihin ni Ate Maharlika, wala nangyari, no? Walang apila, di umano, walang news, parang huli na. Hindi kagaya ng Pangulong Duterte, pinaprocess pa lang yung nagagawa na ng aksyon. Okay, tuloy. Dalquez. Actually, ito na. Ayan si Jennifer Dalquez. Ayan nakauwi ito ng Pilipinas. Okay, sabi ni Pangulong Duterte nung time na yan, jutang ginina, jitayin nyo yan. Okay? Sabi niya, sabihin ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Alright? Tapang ng Pangulong Duterte. Imagine nyo, yung sinisira ni Bangag na hindi epektibong presidente in the past. Pinauwi yung kababayan natin. Nakauwi at natakot, okay, ang UAE na ipauwiin lahat ang mga OFW. Yun yung tinatawag na may will. Yes, to of course. Implement o takutin yung mga nang-aapi o nanggigipit sa atin. Ano ngayon si Bangag? Dumarami ang mga kababayan nating nasa death row. Dumarami ang ating mga kababayan na dinudukot sa sarili niyong bayan. Sino ang mga dumudukot niyan? Hindi nyo alam kung ano-anong mga lahi ang dumudukot at tinatanggalan sila ng apdo, tinatanggalan sila ng kung ano-anong mga body parts. Diba? I'm sorry kung mayroon dito nakikinig na isa sa mga anak ninyo ngayon po ay nawawala. Yan ba ang maraming nagtatras sa bangag na ito? Nakita ninyo, pinag-usapan natin, ang mga pasugalan online. Ulitin natin yan. May mga billboard na. Alam nyo, yung mga artista o kung sino mang kisihoda na nagpo-promote nitong sugal sa broad daylight 24/7 na nakataas pa, don't support these people. Ibig sabihin, itong mga artistang ito, kahit sino sa kanila,
ay inilalagay ang inyong mga anak o yung mga sarili ninyo sa addictus benedictus, sa pagsusugal. Masisira, okay? Masisira ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo. May mga nabasa ako dyan. Okay? Sabi mo na ni Nestor Taruk, tama ka madam, aba, kapag natutuwa ka sa pinagagawa ni Bangag, malamang may problema ka sa pag-iisip. Okay? Balikan natin, mga palangga. Sabi ni Cherry 17, Bangag Republic. Sabi ni Sarah Lina, only President Duterte may malasakit sa mga taong bayan, lalo So, sa totoo OFW. naman, lahat ng sinasabi ng ating kababayan, sa lahat po na nagko-comment, ha, na kung naniniwala kayo sa administrasyon kung sino ngayon na nakaupo, aba, meron nga kayong sira. Ha? Kaya natatawa na lang tayo eh. Sa nangyayari ngayon, sino ba naman matutuwa? Ha? Katakot-takot na inutang, katakot-takot na nabentahan ng gold, tapos wala man lang project, wala may pakitang project, diba? Matutuwa ka pa ba? Tapos pinagmamalaki pa nila, di umano, na mataas ang trust rating. Wow! Ay, kwento nyo na sa pagong yan para magkaintindihan kayo lahat. Kami po, ako naniniwala ako ng Pangulong Duterte. Kung sakasakali lang po talagang malakas siya at pwede pa talaga siyang ibalik sa pagkapangulo ng Pilipinas, siya pa rin po ang iboboto ko. Hindi po ako magsasawa na palitan siya. Alam nyo bakit? Siya lang ang Pangulo, naglakas na loob na basagin ang yung mga pagbebenta, yung mga pinagbabawal na teknik, siya lang ang presidente na yon. Nakagawa nun. Sa buong Pilipinas. 'Di ba? Salamat, no? At natiwas, tawag doon? Nawala yun. Nawala yun sa panunungkulan niya. Yung mga pinagbabawal na teknik. Pero ngayon, ang tanong, kung alam niyo mga kasama, ang sagot sa tanong, nararamdaman nyo ba kung ano ang nangyayari ngayon? O nagbabalikan na ba ngayon kung ano yung mga kaganapan? Nauuso na ba? Umuusbong na naman ba ang bentahan? At alam nyo na, ang mga krimen. Kung ano ang nangyayari ngayon, yan, i-type nyo sa comment section. Para mapag-usap-usapan natin kung ano po yung mga reaction nyo. At syempre, i-like nyo yung video at share. At saka nga, pasalamat na lang tayo doon sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Hanggang sa muli, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Alright, bye-bye!